Ang alamat ng Bulkang Mayon, mga kwentong hinango sa mga pahina ng Bathala. Ang ikalawang yugto, ipinadala ni Pagtuga ang isang mensahe kay Magayon. Pakakasalan siya nito, kung hindi ay papatayin niya ang kanyang ama. Dahil sa pagmamahal sa ama, napilitang pumayag si Magayon kay Pagtuga at sinulatan si Panganoron na kalimutan na siya. Nabalitaan ni Panganoron ang pagkakabihag at nalalapit na kasal. Kaya't galit siyang nagtipo ng mga mandirigma. Walang tigil na nagmarcha si Panganoron at ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Raja Makusog at bawiin si Magayon. Dumating si Panganoron sa araw ng kasal ni Magayon at Pagtuga at sumiklab ang labanan ng kanilang mga tribo. Buong tapang na nakipaglaban si Panganoron at pinabagsak ang mga tauhan ni Pagtuga. Sa wakas, nagkaharap ang dalawang pinuno sa gitna ng digmaan. Hindi para sa iyo si Magayon, sigaw ni Panganoron. Ang pag-ibig ay hindi sa pilitan. Nagtagumpay si Panganoron sa isang mabilis na kilos at napatay si Pagtuga sa isang sibat. Masayang tumakbo si Magayon papalapit kay Panganoron upang yakapin ito. Sa wakas, malaya na sila. Ngunit sa kanyang pagtakbo, isang ligaw na palaso mula sa isang natitirang tauhan ni Pagtuga ang tumama sa likod ni Magayon. Siya ay bumagsak sa mga bisig ng kanyang minamahal. Habang yakap ni Panganoron ang walang buhay na si Magayon, isang mandirigma ni Pagtuga ang lumapit mula sa likuran at sinaksak siya ng espada. Sabay silang bumagsak sa lupa. Nakita ni Raja Makusog ang trahedya. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak at ni Panganoron ang kanyang puso ay durog sa sakit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang ilog sa ibabaw ng kanilang mga walang buhay na katawan. Ipinagluksa ang magkasintahan. Inilibing sila ng magkatabi at mula sa kanilang puntod ay umusbong ang Bulkang Mayon bilang alaala kay Daragang Magayon. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.